Tumigil ka muna ng 1 segundo at tingnan ang oras sa iyong telepono. Naroon sila, kasamang mga numero, ang 2 titik na yon na nakita mo na ng milyon-milyong beses nang hindi tumitigil upang isipin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. A, M, P, M. Ginagamit mo ang mga ito upang iset ang alarma, upang makipagkita sa isang tao, upang malaman kung alas 3 na ba ng hapon o alas 3 na ba ng madaling araw. Ngunit kung may magtatanong sa iyo ngayon kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga titik na yon, malalaman mo ba ang sagot? Hindi ito Ingles. Hindi ito isang lihim na code ng modernong teknolohiya. Ito ay Latin. Isang wika na wala na nagsasalita ngayon. Ngunit 2,000 taon nang nakaukit sa ating paraan ng pagsukat ng panahon. At ang pinakakamanghamahang bagay ay ang 2 titik na yon ay hindi naglalarawan ng isang numero o isang schedule sa opisina o isang arbitraryong kumbensyon. Inilalarawan ng mga ito ang isang bagay na nangyayari sa langit. Isang kaganapang astronomical na pinagmamasdan ng ating mga ninuno nang may parehong pansin gaya ng pagtingin natin sa screen ngayon. Ngayon ay matutuklasan mo kung bakit ang araw, ang mga Ehipsyo at ang ilang mga Romano ang may kasalanan, kung bakit tumutunog ang iyong mga alarm clock sa alas 7 ng umaga. At mauunawaan mo rin kung bakit ang alas 2 ng tanghali ay nagtatago ng isang kontradiksyon na humahamon sa lohika. Ang panahon ng walang mga numero. Ang panahon ng mga sandali. Upang maunawaan ang pinagmulan ng AM at PM, kailangan nating maglakbay pabalik sa nakaraan. Sa isang panahon kung kailan walang mga orasan o mga screen o mga kamay ng orasan. Isang panahon kung kailan ang oras ay hindi binibilang sa mga numero, kundi sa mga sandali. Ang mga unang sibilisasyon ng tao ay nabuhay na nakadepende sa isang ritmong itinakda ng langit. Ang araw ang kanilang orasan, kanilang kalendaryo, at kanilang kompas, lahat sa isa. Ang araw ay hindi nagsisimula sa alas 2 ng gabi o sa alas 6 ng umaga. Nagsisimula ito sa isang bagay na nahahawakan, nakikita, at hindi mapasusubalian. Ang pagsikat ng araw. Iyon ang sandaling zero. Pagkatapos ay darating ang pag-akyat, kapag ang bituin ay umaakyat sa kalangitan. Pagkatapos ay darating ang pinakamataas na punto, ang sinit, kapag ang araw ay tila humihinto mismo sa itaas ng kanilang mga ulo. At pagkatapos ay nagsisimula ang pagbaba patunog sa paglubog ng araw, hanggang sa ang liwanag ay maglaho at dumating ang gabi. Bawat isa sa mga sandaling iyon ay may malalim na kahulugan. Ang bukang liwayway ay ang sandali ng pagising, ng pagsisimula ng mga gawain. Ang tanghali ay ang punto ng balanse, ang sandali kung kailan ang mga anino ay lumiliit hanggang sa halos maglaho. Ang sandali ng pahinga sa mga kulturang Mediteraneo. Ang paglubog ng araw ay ang pagbabalik, ang pagtatapos ng araw, ang paghahanda para sa panganib ng kadiliman. Hindi nila kailangan ng mga numero. Ang mga numero ay naging isang hadlang lamang. Ang kailangan nila ay magmasid at magmasid ng mabuti. Dahil sa obserbasyong iyon, nakasalalay ang pagtatanim, ang pag-aani, ang paglalayag, at ang kaligtasan. Ang panahon ay hindi mahirap unawain. Ito ay isang bagay na nakikita, nararamdaman, at kinatatakutan. Ang Rebolusyong Ehipsyo, 12 oras na nagtatagal ayon sa gusto ng araw. Sa ilang sandali sa kasaysayan, ang ilang mga sibilisasyon ay gumawa ng isang hakbang pa. Nagpasya sila na hindi sapat ang mabuhay lamang sa mga sandali.
Kailangang sukatin ang mga ito, bilangin ang mga ito, hatiin ang mga ito. At ang mga unang gumawa nito sa sistematikong paraan ay ang mga Ehipsyo. Napansin nila na ang siklo ng liwanag at dilim ay maaaring hatiin. Gumamit sila ng isang bagay na napakasimple ngunit revolusyonaryo, ang orasan ng araw. Isang patpat na nakabaon sa lupa, isang obelisko, isang simpleng gnomon ay nagpapakita ng anino na gumagalaw sa buong araw. At ang mga Ehipsiyong iyon, na may walang hanggang pasensya, ay nagmarka ng mga division sa lupa. Ganito ipinanganak ang mga unang oras. Bakit 12? Bakit hindi 10? Na mas madaling bilangin gamit ang mga daliri o 15. Ang pagpili sa 12 ay hindi nagkataon lamang. Nagbibilang ang mga Ehipsyo gamit ang mga kasukasuan ng mga daliri. At ang 12 ay isang sagradong numero na nakaugnay sa mga siklo ng buwan, sa mga konstelasyon at sa isang paraan ng pag-unawa sa kosmos na sa atin na yon ay tila malayo na. Bukod dito, ang 12 ay angkop na angkop sa tinatayang tagal ng araw sa mga katamtamang panahon. Ngunit merong isang malaking problema. Isang problema na maaring ituro ng sinumang mag-aaral sa elementarya ngayon. Ang mga oras na yon ay hindi pare-pareho. Nagtatagal lang mga ito ayon sa gusto ng araw. Sa tag-araw, kapag ang mga araw ay mahaba, ang mga oras ng liwanag ay mahaba rin. Ang isang Ehipsiyong oras ng Hulyo ay maaring tumagal ng katumbas ng 80 minuto sa kasalukuyan. Sa taglamig, kapag ang araw ay bahagya lamang sumisikat, ang parehong mga oras na yon ay lumiliit hanggang sa tumagal na lamang ng 40 minuto. Ang oras ay isang elastikong konsepto na nahihila, na umaangkop sa kalooban ng haring bituin. Para sa atin, na nabubuhay na nakatali sa mga orasan na nagmamarka ng magkakaparehong segundo, ang ideyang ito ay halos hindi maunawaan. Ngunit sa loob ng libu-libong taon, ganyan gumana ang mundo. Ang panahon ay hindi isang bagay na pag-aari, kundi isang bagay na pinagmamasdan. At ang obserbasyong iyon ay may gitnang punto, isang mahalagang sandali na kinikilala ng lahat ng kultura, ang tanghali. Ang pamana ng Romano, nung nagtagpo ang Latin at ang araw. Ang mga Romano ang, bilang mga tagapagmana ng kaalamang Griego at Ehipsyo, nagbigay ng pangalan sa nakikita ng lahat, ngunit wala pang opisyal na nagbibinyag. At ginawa nila ito sa kanilang wika, ang Latin, na sa loob ng maraming siglo ay magiging behikulo ng kaalaman sa kanluran. Para sa mga Romano, ang sandali kung kailan ang araw ay umabot sa pinakamataas na punto nito sa langit ay may malinaw at matatag na pangalan, Meridies, ang tanghali. Ito ang sandali ng balanse, ang axis kung saan umiikot ang buong araw. Mula sa salitang iyon, ang lahat ng iba pa ay kusa ng naorganisa. Ang nangyayari bago ang sandaling iyon ay ante-meridiem. Ang nangyayari pagkatapos ay post-meridiem. Hindi ito mga komplikadong termino. Ang mga ito ay literal na paglalarawan, halos matulaing paglalarawan ng realidad na nasa harap ng kanilang mga mata. Bago ang tanghali, pagkatapos ng tanghali. Ang sinumang magsasaka, sinumang sundalo, sinumang mangangalakal, ay lubos na nauunawaan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ang araw ay naroon, tumatawid sa langit,
Hinahati ang araw sa dalawang hindi matatawarang bahagi. Ang mga terminong ito ay hindi lamang ginamit sa mga kasunduan sa astronomiya. Ang Latin ang wika ng administrasyon, ng batas, ng reliyon, ng edukasyon. Kapag ang isang Romanong hukom ay nagtakda ng pagdinig, kapag ang isang general ay nagplano ng isang martsa, kapag ang isang pari ay nag-anunsyo ng isang ritual, ginagamit nila ang mga salitang ito. At unti-unti, nang walang sinumang nagplano, ang ante-meridiem at post-meridiem ay naukit sa kolektibong kamalayan ng kanluran. Bumagsak ang Imperyong Romano, umatras ang mga hukbo nito, lumubog ang mga lungsod nito sa ilalim ng bigat ng mga siglo. Ngunit ang mga salita, kung minsan, ay mas matibay kaysa sa granit. Ang Latin ay nanatiling buhay sa simbahan, sa mga universidad, sa mga opisyal na dokumento. At kasama nito, naglakbay ang dalawang ekspresyong iyon na naglalarawan sa sayaw ng araw. Ngunit ang mga salitang ito ay naglalarawan ng isang perpektong realidad na astronomical. Ang araw na tumatawid sa isang haka-hakang linya na tinatawag ng mga astronomo na meridiano. Ang sandaling iyon ng pagtawid ay ang tanghali, at sa paligid nito ay inaayos ang lahat. Ang problema ay nangang mga tao, pagkalipas ng maraming siglo, ay nag-imbento ng mga mechanical na orasan. Nais nilang ikulong ang makalangit na fenomeno na iyon sa mga nakapirming numero, sa mga esperang laging umiikot sa parehong paraan, anuman ang panahon o posisyon ng araw. At doon nagsimula ang mga kontradiksyon. Dahil kung ang tanghali ang punto ng dibisyon, ano ang eksaktong nangyayari sa puntong iyon? Ang 2:00 ba ng tanghali ay ante-meridiem o post-meridiem? Ang sagot ay mas kakatwa kaysa sa iyong iniisip, at nagtatago ng isang paradox na humahamon sa pinaka-elementaryong lohika. Isang paradox na dala-dala natin sa tuwing tinitingnan natin ang oras. Ang hindi nakikitang linya, ang meridiano na humahati sa araw sa dalawa. Upang talagang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng AM at PM, kailangan nating tumingin sa itaas, patungo sa langit, at isalarawan ng isang bagay na hindi natin nakikita, ngunit matagal nang iginuguhit ng mga astronomo: ang lokal na meridiano. Isipin ang isang haka-hakang linya na tumatawid sa vault ng kalangitan mismo sa itaas ng iyong ulo. Nagsisimula sa eksaktong punto ng hilaga, dumadaan sa zenith, ang pinakamataas na puntong iyon ng langit, at nagtatapos sa timog. Ito ay isang linyang hindi nakikita, ngunit perpektong tinukoy ng geometry ng daigdig at ng posisyon ng mga bituin. Araw-araw, ang araw, sa kanyang maliwanag na paglalakbay mula silangan patungong kanluran, ay tumatawid sa linyang iyon sa isang tiyak na sandali. Ang sandaling iyon ay ang tanghaling solar. Ang sandali kung kailan ang bituin ay umabot sa kanyang pinakamataas na altitude sa itaas ng horizon. Hindi ito kinakailangang 2:00 ng eksakto sa iyong orasan, dahil ang mga time zone at ang mga kumbensyon ng tao ay bahagyang naglipat sa realidad na astronomical na ito. Ngunit sa esensya, ang pagtawid na iyon ang tunay na puso ng sistema. Ang kagandahan ng AM at PM sa pinagmulan nito ay inilalarawan ng mga ito ng eksakto iyon. Ang ante-meridiem ay nangangahulugang bago tumawid ang araw sa meridiano. Ang post-meridiem ay nangangahulugang pagkatapos tumawid ang araw sa meridiano.
Walang kalabuan, walang mga numero, walang mga kombensyon. Ito ay isang purong geometrikong paglalarawan ng paggalaw ng ating pinakamalapit na bituin. Ito ay ang wika ng kosmos na inangkop sa mga pangangailangan ng tao. Sa loob ng maraming siglo, ang parang ito ng pag-unawa sa panahon ay sapat na. Ang mga tao ay tumitingin sa langit, nakikita ang posisyon ng araw, at alam nila kung sila ay nasa umaga o nasa hapon nang hindi nangangailangan ng mga orasan. Ngunit pagkatapos ay dumating ang teknolohiya at kasama nito ang mga kontradiksyon. Ang problema ng 12. Nung nagbanggaan ang lohika at praktika. Dito lumilitaw ang paradox, nakakaunti lamang ang nakakapansin. Kung ang AM ay nangangahulugang bago ang tanghali, kung gayon ang tanghali mismo, ang eksaktong sandali kung kailan tumatawid ang araw sa meridiano ay hindi maaring maging AM dahil hindi na ito bago. Kung ang PM ay nangangahulugang pagkatapos ng tanghali, kung gayon ang tanghali ay hindi rin maaring maging PM dahil hindi pa ito pagkatapos. Sa isang purong logical na sistema, ang tanghali ay dapat na isang puntong walang label, isang hangganan, isang linyang naghahati na naghihiwalay sa dalawang teritoryo ngunit hindi kabilang sa alinman sa mga ito. Ganon din ang mangyayari sa hating gabi. Ang sandaling iyon kung kailan natatapos ang isang araw at nagsisimula ang isa pa. Ang hating gabi ay hindi rin dapat magkaroon ng label dahil ito ang punto ng transisyon sa pagitan ng katapusan ng isang araw at ng simula ng susunod. Gayunpaman, lahat tayo ay tumatanggap ng walang pag-aalinlangan na ang 2:00 ng gabi ay 2:00 ng umaga at ang 2:00 ng araw ay 2:00 ng hapon. Bakit? Ang sagot ay hindi siyentipiko. Ito ay practical. Nang ang mga mechanical na orasan ay nagsimulang sumikat sa Europa noong panahon ng medieval at Renaissance, kailangan ng mga tao ng isang malinaw at natatanging paraan ng pagtukoy sa bawat oras ng araw. Ang mga orasan ay hindi maaring magkaroon ng isang butas sa 2:00, isang sandaling walang pangalan. Kailangang mayroong label para sa bawat sandali. Kaya naman, sa ilang sandali sa kasaysayan, may kumuha ng isang functional na desisyon. Ang tanghali ay ituturing na simula ng panahon ng post-meridiem at ang hating gabi ang simula ng panahon ng ante-meridiem. Hindi ito isang desisyon na batay sa astronomical na lohika. Ito ay isang desisyon na batay sa pangangailangan na ang mga orasan ay gumana at ang mga tao ay magkaunawaan. At sa sandaling ang milyon-milyong orasan, libu-libong iskedyul ng tren at daan-daang opisyal na dokumento ay nagpatibay sa kumbensyong iyon. Wala na itong balikan. Ang pagiging practical ang nanaig sa purong lohika, at nayon ay daladala natin ang maliit na kontradiksyong iyon sa tuwing nag-aayos tayo ng alarma para sa 2:00 ng tanghali at nakikita nating nakasulat ang 12:00 PM. Ang tahimik na karibal, ang orasan na 24 na oras at kung bakit hindi ito nagtagumpay. Habang ang sistema ng 12 oras na may AM at PM ay lumalaganap sa buong mundo, meron ng umiiral na libu-libong taon na tahimik na karibal, isang sistemang mas logical, mas malinaw at mathematically flawless. Ang orasan na 24 na oras. Sa sistemang ito, walang mga pag-uulit. Ang araw ay nagsisimula sa hating gabi, na siyang oras na 0. Ang 1:00 ng madaling araw ay 1:00. Ang 2:00 ay 2:00. At patuloy hanggang sa makarating sa tanghali, na siyang oras na 12. Ngunit sa halip na magsimulang muli, nagpapatuloy ito. Ang 1:00 ng hapon ay 13:00.
Ang alas 2 ay alas 14, hanggang sa makarating sa alas 23, at sa wakas ay hating gabi muli, na siyang oras na 0. Ito ay isang perpektong sistema, walang kalabuan. Kung may magsasabi sa iyo na magkita tayo sa 20 oras, alam mo nang eksakto na yon ay alas 8 ng gabi. Hindi mo na kailangang magtanong kung ito ay sa araw o sa gabi. Walang panganib na mapagkamalan ang alas 8 ng umaga sa alas 8 ng gabi. Kaya naman, sa mga larangan kung saan hindi maaring magkaroon ng pagkakamali, ang sistemang ito ang hindi mapag-aalinlangan ng hari. Ang internasyonal na abyasyon ay gumagamit ng format na 24 na oras sa lahat ng kanilang mga plano sa paglipad. Ginagamit ito ng mga ospital upang itala ang mga gamot at pamamaraan. Dahil ang pagkalito sa pagitan ng alas 6 ng umaga at alas 6 ng hapon ay maaring maging nakamamatay. Ang mga hukbo sa kalahati ng mundo ay nagpatibay nito ilang dekada na ang nakalilipas. At iyon ang dahilan kung bakit madalas itong tawaging oras militar. Ang siyensya, ang teknolohiya, ang computer programming, lahat ay mas gusto ang kalinawan ng tuloy-tuloy na sistema. At gayunpaman, sa kabila ng lohikal na higit na kahusayan nito, ang sistema ng 24 na oras ay hindi nagawang palitan ng AM at PM sa pang-araw-araw na buhay ng malaking bahagi ng planeta. Bakit? Ang sagot ay nasa mga gawi, sa kultural na inersya, at sa paraan kung paano nararamdaman ng ating utak ang panahon. Sa loob ng maraming siglo, ang mga analog na orasan, kasama ang kanilang mga paikot na muka at ang kanilang mga kamay na umiikot tuwing 12 oras, ay nanghibabaw sa mundo. Ang mga orasan na yon ay hindi maipakita ang alas 13 o alas 14 na oras, dahil ang kanilang pisikal na disenyo ay humahad lang dito. Ang mga tao ay nakasanayan ng makita ang araw bilang 2 ikot ng 12. Bukod dito, ang tao ay may gawi na isipin ang panahon sa mga natural na siklo, ang umaga at ang hapon, ang araw at ang gabi. Ang sistema ng 12 oras, kasama ang pag-uulit nito sa tanghali at hating gabi, ay sumasalamin sa dual na persepsyong yon. Gaano man ito kapintasan, angkop ito sa ating intuisyon. Mga pusil na linguistiko, kung bakit nanatili ang Latin sa iyong screen. May isa pang salik na nagpapaliwanag sa hindi ka panipaniwalang katatagan ng AM at PM. At ito ay ang kapangyarihan ng Latin bilang bihikulo ng kaalaman sa loob ng higit sa 1,000 taon. Nang bumagsak ang Imperyong Romano, ang wika nito ay hindi naglaho. Nanatili itong buhay sa simbahang Katoliko na gumagamit ito para sa liturhiya at administrasyon. Nanatili itong buhay sa mga universidad noong panahon ng medieval, kung saan ang lahat ng mga tekstong siyentipiko at pilosopiko ay isinusulat sa Latin. Nanatili itong buhay sa astronomiya, sa medisina, sa batas. Nang ang mga modernong wika tulad ng Ingles, Pranses o Espanyol ay nagsimulang standardize ang kanilang bokabularyong siyentipiko at administratibo, nalaman nila na ang Latin ay nakapagbigay na ng pangalan sa halos lahat. At sa halip na mag-imbento ng mga bagong salita, hinirang na lamang nila ang mga umiiral na. Kaya naman, ang ante-meridiem at post-meridiem ay napunta sa Ingles bilang AM at PM, at mula roon ay na-export sa buong mundo. Ang pandaigdigang impluwensya ng mundong Anglo-Saxon, una sa pamamagitan ng Imperyong Britanya, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng pang-ekonomiya at kultural na kapangyarihan ng Estados Unidos,
ang nagtapos sa pagpapatatag ng mga daglat na ito. Ngayon, kahit sa mga bansa kung saan ang sistema ng 24 na oras ang opisyal para sa mga iskediul ng tren o telebisyon, ang mga tao ay patuloy na gumagamit ng AM at PM sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa kanilang mga telepono, sa kanilang mga pag-uusap. Ang mga ito ay mga pusil na lingwistiko. Mga salitang nakaligtas sa mga imperyo na lumikas sa kanila, sa mga wikang magsasalita sa kanila, sa mga teknolohiyang sumama sa kanila. Naroon sila, nakaukit sa screen ng iyong mobile, sa iyong alarm clock, sa programming ng iyong paboritong serye. 2 titik na naglalaman ng 2,000 taon ng kasaysayan. Kaya't sa susunod na tingnan mo ang oras, tumigil ka muna ng 1 segundo. Isipin mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng 2 titik na yon na kasama ng mga numero. Hindi sila isang modernong imbensyon, ni isang arbitraryong kumbensyon ng mga gumagawa ng orasan. Ang mga ito ay ang alingawngaw ng isang panahon, kung kailan ang panahon ay sinusukat sa pamamagitan ng pagtingin sa langit. Pagmamasid sa anino ng isang patpat sa lupa, paghihintay na maabot ng araw ang kanyang pinakamataas na punto sa ibabaw ng meridyano.